Nagsisimula ang pelikula sa isang pulis na nagngangalang Jack, nagmamaneho at nakikipag-usap sa kanyang aso, si Ace. Binanggit niya kung gaano kainit sa labas, nagbibiro na baka maprito sila. Mahal ni Jack si Ace, at tinatrato siyang parang kaibigan. Nakatanggap siya ng tawag para mahuli ang isang sospek at nagmaneho patungo sa isang kalsada kung saan maraming mahihirap ang nakatira sa mga pansamantalang kampo. Ipinakita sa kanya ng isa pang opisyal ang isang kotse kung saan tumakas ang isang lalaki. Inilabas ni Jack si Ace para mag-imbestiga, inaamoy niya ang kotse at nakakita ng droga sa trunk ng sasakyan. Sa pangunguna na ito, sinimulan nilang hanapin ang sospek sa kampo. Naamoy ni Ace ang amoy ng lalaki. Habang papalapit ang mga pulis, binaril ng sospek ang isang opisyal mula sa loob ng isang kampo. Sa gitna ng kaguluhan, isang kahon mula sa kotse ang sumabog na nagdulot ng pagkagambala na nagpapahintulot sa sospek na makatakas. Hinabol siya ni Jack at Ace sa isang lumang bahay. Sa loob, natuklasan niyang may pinatay ang sospek at nagtatago. Pinagbabaril siya ng sospek, ngunit gumanti ito ng putok dahilan para mahulog ang sospek sa bintana at namatay. Gayunpaman, nakita ni Jack si Ace na nakahiga at walang malay. Nagmamadali siyang lumapit kay EMT Robles, humihingi ng paggamot. Iginiit ni Robles na uunahin muna nila ang mga tao na pasyente, na ikinagalit ni Jack na nagsimula ng away. Nire-record ng mga bystanders ang alitan. Sa sumunod na eksena, makikita natin ang isang pagpupugay na ginawa ng mga pulis para kay Ace, na namatay sa linya ng tungkulin. Nagtitipon ang mga opisyal ng pulisya upang parangalan siya, at kinausap ni Jack ang katawan ni Ace sa huling pagkakataon, nalulungkot. Umuwi siya, pakiramdam niya ay wala na siyang kaibigan. Ang kanyang kasintahang si Mia ay dumating sa kanyang pintuan, nag-aalala. Tinatanong niya kung okay lang siya at kung gusto niyang makipag-usap. Iginiit niyang ayos lang siya at isinara ang pinto. Susunod, kasama niya ang ilang kapwa-opisyal, determinadong imbestigahan ang dahilan sa likod ng pagkamatay ni Ace. Ibinahagi niya ang kanyang hinala na ang kriminal ay nagsasalita ng kanilang wika at maaaring isang insider. Ipinangako niya na aabot sa ilalim ito, kahit nakabayaran nito ang kanyang trabaho. Sa kanyang pag-alis, pinayuhan siya ng kanyang kaibigan na si Ramos na lumabas sa likuran na pinto. Sinabi niya kay Ramos na gusto niyang maunawaan ang dahilan kung paano namatay si Ace. Pagkatapos ay bumisita siya sa bahay ng aso upang ibalik ang mga gamit ni Ace, isang nakagawiang gawain para sa mga namatay na asong pulis. Habang naroon, napansin niya ang isang aso na nakatali ang bibig gamit ang sinturon. Ang pangalan ng aso ay Sox, at mukhang lubhang mapanganib ito. Tinatanong niya ang caretaker kung bakit nakatali ang bibig nito. Ipinaliwanag ng caretaker na may sakit si Sox. Pagkatapos ng kamatayan ni Ace, determinado si Jack na alamin kung ano ang nangyari. Pumunta siya sa lugar kung saan namatay si Ace, hinahanap si Denty, isang matinik na impormante. Wala kahit saan si Denty, ngunit natuklasan niya ang isang bote sa lupa. Nagtatanong siya sa mga tao tungkol kay Denty, ngunit walang nakitang mga lead. Nakatanggap siya ng mensahe mula kay Ramos na humihiling sa kanya na magkita sa isang coffee shop. Doon, nag-sketch siya ng disenyong nakita niya sa bote at sa mga droga na ginagamit ng mga adik. Ibinigay niya sa kanya ang medical report ni Ace na inihayag na namatay si Ace dahil sa lason. Ipinakita niya sa kanya ang disenyo, at ipinaliwanag niya na kabilang ito sa isang mapanganib na gamot na pumatay ng maraming tao. Napagtanto na ang pagkamatay ni Ace ay dahil sa gamot na ito, naging determinado siyang hulihin ang mga salarin. Binalaan niya siya na ang mga taong ito ay makapangyarihan, at pinayuhan siyang mag-alaga ng isang bagong aso. Pumunta siya sa bahay ng aso, at nagpa siya na alagaan si Sox, sa kabila ng babala na siya ay lubhang mapanganib. Sa bahay, sinusubukan niyang pakainin ng dog food ang kanyang aso, ngunit tumanggi siya. Nang mag-alok siya ng sarili niyang pagkain, sa wakas ay kumakain si Sox na nagpapaalala kay Jack ng isang bagay na minsang sinabi ng isang lalaki. Sa isang flashback, nakita namin siya sa isang bahay ng aso, nakikipag-usap sa isang matandang lalaki tungkol sa kanyang mga iniisip na magpakamatay. Labis na nadismaya si Jack sa kanyang buhay, ngunit nagpa siya na huwag itong tapusin pagkatapos ng payo ng matanda. Sa kasalukuyan, nagkakape sina Jack at Mia sa kanyang bahay. Nagtatapat ito sa kanya, sinabing siya lang ang nakakaintindi at nagkakagusto sa kanya, hindi tulad ng iba na napupuot sa kanya. Naghahalikan sila habang nag-uusap. Kinaumagahan, sinama niya si Sox para mag-jogging.
Pagkatapos pinasuot siya ng police jacket, at dinala siya sa istasyon ng pulis. Siya ay muling sumasali sa puwersa ng pulisya, at gusto ni Sox na palitan si Ace. Sa panahon ng pagsubok sa aso, hindi nasunod ni Sox ang kanyang mga utos na nagpapasama sa kanya, habang ang iba ay tumatawa. Determinado, sinubukan niyang muli. Sa pagkakataong ito, umupo si Jake malapit sa kanya, at mahinahong hiniling sa kanya na kumuha ng pagsusulit, at hindi sinasadyang pinitik ang kanyang mga daliri. Mabilis siyang tumakbo at nakumpleto ang lahat ng kinakailangang hakbang, na ikinagulat ng lahat sa kanyang pagganap. Matapos magkita sina Jack at Mia sa isang coffee shop, pumunta siya para kunin ang mga susi ng kanyang police car, habang siya ay muling sumasama sa tungkulin. Nakaupo sa kotse, nalaman niya na ang isang lalaking nagngangalang Dante ay kinidnap. Papunta na ang mga pulis para mag-interrogate, at sinundan sila ni Jack. Sa pinangyarihan, tinanong ng pulisya si Dante kung sino ang kumidnap sa kanya, ngunit tumanggi siyang sabihin ang anuman. Pagkaalis ng pulis, nilapitan siya ni Jack. Nagsisimulang tumuhol si Sox sa kanya, na iginiit na ayos lang siya, ngunit halatang natatakot. Bumili si Jack ng malamig na inumin para sa kanya mula sa isang malapit na tindahan, at ipinakita sa kanya ang tissue na may misteryosong disenyo, nagtatanong kung ano ang ibig sabihin nito, at kung sino ang gumagawa ng mga gamot. Si Dante na takot na parang may nakatingin sa kanya, pinunasan ng tissue ang pawis niya. Inihayag niya na ang tanging palatandaan na mayroon siya ay may kaugnayan sa China. Susunod, nakipagkita si Jack kay Ramos, at sinabi sa kanya na isa itong kumpanyang Chino na gumagawa ng mga gamot. Tinatanong niya ang pangalan ng taong nagpapatakbo ng negosyo. Binalaan siya ni Ramos na ang mga taong ito ay lubhang mapanganib, at hindi dapat maliitin. Sa kabila ng panganib, determinado siyang hanapin ang mga responsable sa pagkamatay ni Ace. Sinusubukan niya itong hikayatin na muling mag-isip, ngunit ang kanyang isip ay nakatakdang dalhin ang mga kriminal sa hustisya. Nang maglaon, nakita namin siyang nakikipag-usap sa isang lalaki tungkol sa kanyang pagkadismaya sa mga taong minamaltrato ang mga hayop. Sawa na siya sa ugali ng mga tao. Pagkatapos nito, habang nagjo-jogging siya, lumapit si Ramos, at ibinunyag na ang nasa likod ng droga ay si Jiangxi, isang tao na mula sa China. Dinala ni Jack si Sox para sa isa pang pagsubok. Sa pagkakataong ito, pinaamoy niya ang isang bagay na nakatago sa ilalim ng mabigat na gulong. Binawi niya ang gulong, hinanap ang nakatagong bola, at kinuha ito. Pagkatapos, nagpaputok ng baril ang isang lalaki, at matagumpay na nahuli ni Sox ang salarin, na nakumpleto ang pagsubok. Si Sox ay nakapasa na ngayon sa lahat ng mga pagsubok, at maaari na siyang sumali sa pulisya. Susunod, nasa duty sina Jack at Sox na nakauniporme. Nagmamaneho siya sa isang partikular na lokasyon, na nakatanggap ng pahintulot mula sa kanyang senior officer. Doon, nakatagpo sila ng isang pinto na may password. Tinanong niya ang kanyang opisyal para sa password, at pumasok. Sa loob, kumukuha ng pabango si Sox, at tumakbo pababa ng hagdan, nakaupo sa isang silid. Sumunod si Jack na may hawak na baril. Biglang inatake siya ng isang lalaki, at nakipag-away si Sox sa isa pang aso. Nagtagumpay si Jack na supilin ang umaatake, habang si Sox ay nakikipag-ugnayan sa ibang aso. Inalis nila ang mga banta at umuwi. Binibigyan niya ng shower si Sox, at sinuri ang maliit na bote na may misteryosong disenyo, na nakita niya sa pinangyarihan. Napansin niya na tila kinikilala ni Sox ang disenyo, ngunit nananatiling hindi malinaw ang kahalagahan nito. Determinado siyang ibunyag ang katotohanan, hinanap niya ang social media account ni Jiangxi. Nakahanap siya ng isang address at itinala ito sa papel, naghahanda para sa susunod na hakbang sa kanyang pagsisiyasat. Kinabukasan, pumunta siya sa kanyang senior officer para talakayin ang pagkamatay ni Ace. Ipinaliwanag niya na namatay si Ace mula sa isang gamot na tinatawag na dozer, na ginawa ng isang kumpanyang Chino. Binanggit niya na alam din ito ni Ramos. Tinawag ng opisyal si Ramos, at pinagsabihan siya ng malupit na idiniin ang laki at impluwensya ng kumpanya. Nagbabala siya na ang ganitong mga akusasyon ay maaaring makapagpaalis sa kanila. Humingi ng paumanhin si Ramos upang iligtas ang kanyang trabaho, ngunit naninindigan si Jack. Nagbanta ang opisyal na tanggalin siya, kaya umalis siya sa opisina, ngayon ay mas determinadong ilantad ang katotohanan sa likod ng droga. Kinabukasan, kasama si Sox, tumungo siya sa address na nakita niya sa social media account. Ang lokasyon ay isang lumang sira na gusali.
Sa loob, dinala siya ni Sox sa isang silid kung saan may lalaking naglalagay ng label sa droga. Inutusan ni Jack ang lalaki na tumalikod ngunit ang sitwasyon ay tumatagal ng isang hindi inaasahang twist. Nakilala ng lalaki si Sox na nagsasabing, "Buhay ka pa pala Sox." Si Jack, nagulat, ay nagtanong kung paano siya nakilala ng lalaki. Binanggit ng lalaki ang isang taong nagngangalang Santiago, ang orihinal na may-ari ni Sox. Biglang may ibinato ang lalaki sa kanyang mga mata, pansamantalang nabulag siya, at napansin ni Sox ang isang babae sa silid, at tumakbo patungo sa kanya. Dahil sa mataas na tensyon, sinubukan ni Jack na ibalik ang kanyang paningin, at hinarap ni Sox ang babae, na nagpapahiwatig ng mas malalim na koneksyon at mga nakatagong sikreto. Si Jack ay nawalan ng malay dahil sa gamot. Kinabukasan, nagkamalay siya sa lumang gusali, nasugatan at walang kaalam-alam tungkol sa nangyari kagabi. Pinasabog ang kanyang sasakyan. Dumating ang mga pulis, ngunit dahil sa kanyang mga nakaraang aksyon at galit siya ay tinanggal sa kanyang trabaho. Pag-alis niya, inalok siya ng isang pulis na nagngangalang Hernandez na sumakay, at sinabihan siyang dapat niyang ibalik si Sox. Samantala, nagalit si Mia sa kanya, at umalis. Nakaramdam ng pagkawasak, natunton ni Jack si Santiago, na dating isang pulis, ngunit ang swerte ay nagplano ng ibang landas para sa kanya. Nang magkasakit ang kanyang anak na babae, hindi niya nagawang pangasiwaan ang gastos sa pagpapagamot nito sa kanyang mababang kinikita. Kaya sumali siya sa kartel, humingi ng tulong. Nagpadala siya ng mga aso sa mga kartel, at sinimulan nilang edroga ang mga ito. Pinipigilan ng mga gamot na ito ang mga aso na makakita ng droga sa basura, na nagpapahirap sa pulisya, at nagpapahintulot sa negosyo ng kartel na magpatuloy. Ibinunyag ng lalaki na nagkaroon ng sakit si Sox na humantong sa kanyang pag-abandone sa bahay ng aso. Kasunod ng impormasyon ng lalaki, sinusubaybayan ni Jack ang isang garbage van sa isang lokasyon kung saan maraming iba pang mga basurang sasakyan ang tinitipon. Dalawang lalaki ang lumabas mula sa isa pang sasakyan na may mga aso, kabilang si Sox. Ang mga lalaki ay naghahanap ng mga droga sa basurahan, at pagkatapos ay pumasok sa loob. Determinado na iligtas si Sox, tinawagan ni Jack si Hernandez para sa backup, at maingat na sinundan ang mga lalaki sa loob. Isang matinding labanan ang naganap habang nakikipaglaban si Jack sa mga kriminal na pinamamahalaang pumatay ng ilang lalaki. Si Hernandez naman ay nagbibigay ng suporta, sa pamamagitan ng pagpatay sa ilang mga kalaban gamit ang sniper. Sama-sama, pinamamahalaan nila ang mga kriminal. Sa loob ng gusali, hinarap ni Jack ang babaeng inchik, hinihiling na ibalik si Sox, na kasama niya. Sumasang-ayon siya, ngunit sinabing maaari lang makuha niya si Sox kung susunod siya sa tawag ni Jack. Dahil matagal na siyang kasama ni Sox, hindi lumapit ang aso kapag tinawag niya ito. Desperado, hinamon siya ni Jack na patayin siya. Habang sinisimulan niyang itutok ang baril sa kanya, pinitik niya ang kanyang mga daliri, bigla siyang inatake ni Sox, kinagat ang kanyang lalamunan, at nagdulot ng pagdanak ng dugo. Sa pakikibaka, nasugatan niya si Sox ng isang putok ng baril. Si Jack, nawasak ngunit determinado, ay tumakas kasama si Sox. Makalipas ang isang taon, nakita namin siyang nakaupo sa kanyang sasakyan, may kausap sa telepono. Kasama niya ang kanyang anak at ang kanyang asawang si Mia, at si Sox ngayon ay hindi makakalakad ng maayos dahil sa tama ng bala. Sa kabila ng trauma, magkasama ang pamilya ni Jack pati na rin si Sox na sumisimbolo sa katatagan at paggaling pagkatapos ng kanilang mahirap na pagsubok. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.